Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakakita ka na ba ng sea otter? Maaari ngayon mo lang ito nakita dahil naninirahan lang ito sa malamig na dagat ng Amerika, Canada, Russia at Japan. Para sa akin, ang mga sea otter ang isa sa pinaka-cute na hayop na ginawa ng Diyos dahil mukha silang inosente at parang masarap alagaan. Yun nga lang, sa likod ng kanilang maamong mukha, meron silang pag-iisip na kasing sama ng kriminal. Ang mga lalaking otter kasi ay kung minsan nangre-rape ng mga babaeng sea otter. Tama ka sa narinig mo. Ang mga lalaking otter ay marunong manggasa sa babae na magugustuhan nila. O di ba? Ang hirap paniwalaan na ang cute na hype na ito ay isa palang kriminal na nang-aabuso ng biktima. Ginagawa nila ito sa paraan ng pagpatong sa likod ng babae habang sila ay nasa tubig. Kakagatin nila ang ilong nito hanggang sa magkasugat-sugat. Madalas pa nga nilulublob nila ang ulo ng babae sa tubig at walang pake ang mga lalaki kahit hindi na ito makahinga. Tumatagal ito ng 20 minutes. Isa sa 10 babaeng otter ang namamatay kapag ginagawa sa kanila ito ng lalaki. Kahit natigok na yung babae, hindi pa rin titigil yung lalaki kakabang-bang dun sa katawan ng babae. Sobrang mahahalay talaga ang mga sea otter dahil pag wala na silang ibang babae na makita, pinupuntirya ng lalaki ang anuman o sinuman na basta kasing laki lang din niya. Ilang beses na ngang naaktuhan ang mga sea otter na nakikipaglabing-labing sa batang harbor seal kahit magkaiba sila ng uri. Nangyayari ang ganitong pagsasamantala sa tabing dagat ng California. Halos 80% raw sa mga batang harbor seal na ginahasa ng sea otter ay namatay dahil hindi kinaya ang pang-aabuso sa kanila ng sea otter. Sa British Columbia, Canada, naaktuhan ng sea otter na tinawag ang aso para bugbugin at manghina at sa kanya ito pinagsamantalahan. Ayon sa balita, namatay rin daw ang aso dahil hindi niya kinaya ang karahasan ng sea otter. Dito mo makikita na kahit sila ay cute, para pala silang demonyo sa sobrang sama. Kung tutusin, marami pang hayop ang nakitaan ng ugali sa kung saan ang mga lalaki ay pinagsasamantalahan ng kahinaan ng babae. Sa madaling salita, mga rapist na hayop. Gaya na lang ng mga squirrel. Isa rin ito sa mga cute na hayop, pero sobrang halimaw din sa tuwing nangangati yung mga lalaki. Kapag panahon kasi ng mating season, ang mga lalaking squirrel ay sapilitang binabangbang ang mga natitipuhan nilang babae. Isang araw lang kasi sa isang taon nagiging fertile ang mga babae, kaya sa loob ng 24 oras, mag-aagawa ng mga lalaki sa atensyon ng babae na alam nila ay nag-iinit. Magsasalita ng mga lalaki hanggang sa lahat sila ay makatsyempo at makascore dun sa babae. Kawawang babae dahil pinagpiestahan na siya ng mga lalaki. Sobrang tindi ng pag-aagawan ng mga lalaki para makascore dun sa babae na kung minsan nababali ang kanilang totoy. Yung totoy kasi ng squirrel ay merong buto at nababali yun pag nasusobrahan sila. Yan tuloy. Yan ang karma ng mga lalaki dahil masyado nilang pinipilit yung kawawang babae. Magbubuntis ng 5 linggo ang babaeng squirrel at manganganak sila ng 2 hanggang 4 na babies. Aba, pati rin pala ang mga lalaking palaka ay natutong mang-abuso ng babae para pilitin silang makipaglabing-labing. Tuwing panahon ng mating season, ang mga lalaking palaka ay kinukuyog ang babae para puwersahin silang makipaglabing-labing. Yung malaking palaka sa gitna, yan ang babae. Sa mundo kasi ng palaka, mas malaki ang katawan ng babae kaysa sa lalaki. Pero kahit malaki ang babae, wala pa rin silang laban kapag pinagtulong-tulungan na sila ng mga rape na lalaki. Madalas, binabawian na ng buhay yung babaeng palaka dahil sa aksidente silang nalulunod. Kung minsan, namamatay ang babae dahil napipisa sila sa bigat ng katawan ng nagpatong-patong ng mga lalaki. Kapag nakasurvive yung babaeng palaka, maglalabas ito ng libu-libong itlog na parang ganito ang itsura. Tapos nun, kailangang wisikan ng lalaki ang itlog gamit ang kanyang semilya para maging fertilize ang mga itlog.
Iiwanan nila ito at pagkalipas ng 3 araw, mapipisa ang mga itlog at magiging butete. Kung ang mga palaka ay nagkukumpulan sa tubig tuwing mating season, ang mga newt ay pareho lang din sa diskarte. Kagaya din sila ng mga palaka na kinukuyog ang babae tuwing panahon ng mating season. Bumubuo sila ng hugis bilog na tinatawag na mating ball. Kung sino man sa mga lalaki ang makaposisyon ng amplexus, ibig sabihin siya ang makakaskor. Yung amplexus ay yung posisyon na nakapatong yung lalaki sa likod ng babae mula ulo hanggang buntot. Kapag nakita ng ibang lalaki na naka-amplexus position na ang lalaking newt, hindi na sila makikipag-agawan pa. Ganon din sa palaka. Kung sino ang naka-amplexus na posisyon, yun ang makakaskor. Kapag nakapwesto na yung lalaki, ikukuskus niya yung katawan niya at itataas-taas yung buntot. Tapos nun, maglalabas siya ng pakete ng similya at kukunin yun ng babae gamit ang kanyang cloaca. Magsisimula ang fertilization sa cloaca ng babae dahil dito magtatagpo ang egg cell at sperm cell. Tapos nun, aalis na yung lalaki para humanap ng panibagong babae na bubuntisin. Pagkalipas ng 1 linggo, yung babae ay mangingitlog at pwede niya itong idikit sa halaman, kahoy o bato para hindi anurin ng tubig. Tapos nun, hindi na yun babalikan pa ng babae. Wala naman kasing pakialam ang mga babaeng newt sa kanilang anak, kaya wala silang pake kung mamatay man o mabuhay yung kanilang itlog. Sa lahat ng nilalang sa mundo, ito na ata ang pinaka-agresibo. Agresibo dahil mahilig itong makipag-agawan para makipaglabing-labing. Ito ang mga Dawson's burrowing bee. Kapag ang mga lalaki ay nakakita ng babae, ang mga lalaki ay mag-aagawan agad. Wala silang pake kahit mapatay pa nila ang kanilang nililigawan. Ang matabang bubuyog na ito ay matatagpuan lang sa kapatagan ng Australia, kung saan gumagawa sila ng maliliit na butas sa lupa. Diyan sa loob ng butas na yan nakatira ang mga bubuyog. Tuwing araw ng mating season, nag-iikot-ikot ang mga lalaking bubuyog dahil hinihintay nila na may lumabas na babae sa mga butas. Kapag may lumabas na babaeng bubuyog, isa-isa silang magsisilapitan upang pag-agawan ang babae. Sa tindi ng kanilang agawan, madalas nasasaktan yung babae hanggang sa maputol ang mga paa nito at matanggal ang ulo. Gaya sa video, may kita na natanggal na yung ulo ng babaeng bubuyog. Pero pag nakasurvive yung babae, magiging matagumpay ang lalaki na mabubuntis niya si babae. Ayon sa datos ng mga eksperto, maaaring nasa 70% raw ng mga babae ang namamatay dahil sa pag-aagawa ng mga lalaki sa kanila. Ang weird ng mga hayop, no? Masyadong brutal at marahas. Sa totoo lang, merong magandang dahilan kung bakit gusto ng babae na pinag-aagawan siya ng mga lalaki. Kasi nga, kung sino man sa mga lalaki na yon ang mananalo, siguradong yun ang may pinakamalakas at pinakamalusog na katawan. At yun ang gusto ng mga babae, yung maaanakan sila ng lalaki na may magandang lahi. Gaya ng sa bubuyog, gusto ng babae na maanakan siya ng pinakamalakas na lalaki para maging malakas din yung anak nila. Ganon din sa palaka at newt. Hinahayaan ng palaka at newt ang mga lalaki na mag-agawan sa kanila kasi nga kung sino yung may pinakamalakas sa katawan, yun ang magiging lahi ng kanilang anak. Kaso nga lang, minsan sumusobra na yung ibang lalaki kaya napapahamak na nila yung babae. Gaya ng otter na minsan napapaslang pa nila yung babae sa proseso. Nako, parang ayoko na sa mga otter kasi parang ang sama-sama nila. Ikaw ba? Nakikitan ka pa rin ba sa mga otter? Pa-comment na lang sa ibaba ng video nang mabasa namin. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, sana ay pindutin nyo ang subscribe button. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Charlie Ali. Hello rin kina Jasper at Aaron. What's up kay Cheryl Pacquiao. Shoutout kay Mark Lester Frades. Alarni Frenzy Labina. At kina Jamie V. Mantalaba Jr.
Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!